nagtataka lang po ulit tayo kung bakit nag-aray. Hindi naman sila yung pinatutungkulan. Kumbaga, ano to, bato-bato sa langit, tamaan wag magalit. Bakit may nagalit? May tinamaan ba? So, pag sinabi natin kasi, na pag sinabi natin nag-deliver ng suka, nagbumili lang ng suka, hindi naman ito literally na suka. Eden Santos, Net 25. Good morning po, ma'am. Morning po. Sabi niyo po kahapon ba yun nung unang harap niyo sa MPC, nalalabanan po natin ng fake news. Ayan, may mga sa post po ni former Senate President Juan Ponce Enrile, binabanggit niya yung mga fake news, yung mga kinakalat, lalo na sa SOCMED. Ano po? Hanggang saan po ba you will make patol dun sa mga fake news na sinasabi ninyo na ibinabato po ng mga kalaban ng administrasyon? At sa tingin niyo po ba ang Pangulong Marcos ang nauna sa pagsisimula po ng mga negative campaign, kaya naman dumami yung mga parang in a way sinasagot lang din po ng mga opposition, kung opposition man matatawag yung grupo po ng mga kalaban sa politika? Unang-una po, thank you. Nice question. Unang-una po, ang sasagutin lang natin ay yung mga intriga na may sense. Kung wala naman, walang meaning, walang sense, hindi po natin to sasagutin. Okay? At patungkol po kung saan nauna ang Pangulo sa pagbabatikos, it's just part of the campaign propaganda. And wala naman po siyang pinatungkulan kung sino. Madami pong kandidato. Ang nagtataka lang po ulit tayo kung bakit nag-aray. Hindi naman sila yung pinatutungkulan. Kumbaga, ano to, bato-bato sa langit, tamaan wag magalit. Bakit may nagalit? May tinamaan ba? So, pag sinabi natin kasi, ito, na pag sinabi natin nag-deliver ng suka, nagbumili lang ng suka, hindi naman ito literally na suka. Na, ano lang to idiom. It's just an idiom. Na sinabi na, when you say nag-deliver ng suka, it means baguhan. Wala pang alam masyado sa politika o sa proseso, sa trabaho. Kung kayo tatanungin ko, maski naman kayo siguro alam nyo, maraming kandidato na hindi alam ang trabaho ng pagiging senador. Kung di naman sila, tumatakbo sila, at alam nating wala silang alam, yun na lang, siguro, ouch. And at the same time, dapat, hindi nga sila tumakbo. Kasi hindi pwedeng gawing magpaka-apprentice sa pagiging senador. Nakita natin siguro kung anong naging klase ngayon ng paano ang nangyayari minsan sa mga hearing, especially kung hindi nila alam ang procedure sa Senado. Isang kawalan, sayang ang oras, kawalan ito sa pondo ng bayan. So sana lang, ang request natin, doon sa mga tatakbo, siguraduhin nyo naman po kapag nanalo kayo, may alam na kayo. Yun lang Another po. issue lang po, yung study pong ginawa ng Philippine Institute for Development Studies, o yung PIDS or PIDS, sabi po, Philippine lags behind ASEAN neighbors in transport infrastructure. Sa tingin niyo po ba itong mga existing na mga transportation na infra projects at saka yung mga program ng mga concerned government agencies are not enough, hindi po nakakatulong para mas lalo pang mapaayos yung ating transportation system dito sa Pilipinas? Well, in general, ang gobyerno ay hindi naman kikilos ng kulang-kulang. May mga pagkakataon siguro, may mga factors na may nadidelay, but definitely we will do our best para gampanan lahat ang ating trabaho at kung ano ang naipangako natin sa taong bayan. Thank you po. Jean Mangaluz, Philstar. Good
morning. I'd like to follow up on Ma'am Eden's question. Former Senate President Tito Soto said that he would legalize a bill, he would push for a bill banning fake news. So what's the palace's position on this, especially as since there's a new PCO secretary? Siguro naman kahit po hindi palasyo ang tanungin natin, gugustuhin po talaga natin na maban ang fake news. And personally, when I was one of the resource persons dito sa TRICOM, I even suggested for a registration of all content creators to avoid this kind of fake news. How will we balance that na baka ma-impede on the freedom of expression, the freedom of the press? Okay. We have to define first. There will be a law. If they will make such law, they have to define what's fake news. And what's the limitation, how they can gauge that those statements will be considered as fake news. So as of now, wala pa po tayong definite na definition ng fake news, especially nasa social media tayo, digital tayo eh. So we have to study that, especially mga lawmakers, they have to study that. Sam Medinilla, Business Mirror. Good afternoon, ma'am. Opo. Ma'am, mag-follow up lang po ko regarding po dun sa na-mention nilang evaluation ng mga cabinet members. Kailan po nag-initiate si President ng evaluation na yun? And kailan natin expected matapos? As of now, ang pagkakasabi po sa atin ay nag-i-evaluate pa. So, kung kailan matatapos, hindi natin din alam kung magkakaroon talaga ng revamp. So, we have to just wait and see. Hindi pa po natin alam kung ano po yung mangyayari as of now. Pero nanggaling po yung evaluation na yun kay Pangulo? Or parang meron po? I-evaluate pa lang po. I-evaluate. Siguro lahat po ngayon, kasi every time, kailangan naman mag-evaluate ng Pangulo eh. Kung kanyang mga secretaries, cabinet members are doing well for the government, for the people. So, pag nakita po ng Pangulo na, oops, mukhang hindi ito makakatulong, we have to find a new leader, and it's for the people. Pero as of now, wala pa po talaga. Pero related po ba to dahil midterm na ni Pangulo? Or ginagawa niya to regularly every year? Pag lang po siguro may nakitang dapat na palitan. Ayun. Tapos, Or may mga nag-resign. May mga nag-resign. We cannot do anything about that. Tapos, last question na lang po. Regarding po dun sa USAID, na-assess na po ba ng government yung total impact? Kasi previously na-mention ng NEDA na parang yung regarding lang sa mga initiatives at projects nila yung kaya nilang bigyan ng opinion. Yung pagdating po sa buong government, meron po ba tayong parang assessment na nung impact ng suspension ng USAID? Wala pa po tayong anumang reaction patungkol dyan. Pero the mere fact po na na-exempt po tayo at tayo po ay kumbaga hindi ma-freeze yung foreign aid sa atin, yun po, napakalaki na pong epekto nun para sa bansa natin sa tulong, yung mga tulong na ito. Thank you po. Pia Gutierrez, ABS-CBN. Hi, ma'am. Ma'am, follow-up lang dun sa evaluation. So, can we say na yung mga recent changes sa cabinet ng Pangulo ay a result of that evaluation? Okay, may mga leaders po, may mga cabinet members po kasi na nagre-resign. So, ang Pangulo po naman ay hindi naman po makakatanggi kung talaga pong gusto na ng isang cabinet member o ng secretary na like po, Secretary Cesar Chavez, voluntary po yung resignation niya, so wala po tayong magagawa kung hindi talaga maghanap ng kanyang kapalit. So, ganun lang po yung nangyayari. Pero sabi nga po natin, as of now, kung ini-evaluate pa kung sino papalitan or kung may papalitan, wala pa po tayo nadidinig. Nag-i-evaluate pa lang po. It's just normal for the President. Speaking po ng changes sa PCO, what other changes can we expect pagdating po sa leadership ng PCO? Nabanggit po kahapon si Transportation Secretary Vince Dizon, ask yung mga USECs to submit courtesy resignation. Meron na po bang ganong klaseng order si Secretary J. Ruiz? As of now, wala pa po tayo natanggap, but nagkaroon na po ng meeting at sinabi niya po talaga na magkakaroon ng pagbabago. At maaaring may ma-retain, maaaring may mawala. So, hintayin po natin kung ano yung magiging order ni Sec. J. Ruiz. Melvin Gascon, Inquirer.
Hi, good morning, Yes, ma'am. good morning po. Since you mentioned po si Secretary, former Secretary Chavez, he issued a statement saying na one of the reasons that he resigned is to his estimation, he fell short of what was expected of him. Mang question ko po is, what will Secretary J. Rubis do differently para po ma-compensate kung ano man po yung pagkukulang na nakita ni Secretary Chavez? Actually, I think it's Secretary J. Ruiz who should be answering this. But I believe that we will be proactive in the performance. We will do the best we can to impart the truth, to tell to the people what are the programs, what the programs will be of the president for the interest of the people. But I think it is better be answered by Secretary J. Ruiz. Tuesday New, DZBB. Good morning, ma'am. Good morning po. Naobserbahan po namin na 3 years ang Marcos administration so far, pero 4 na po yung secretaries natin na umupo sa Presidential Communications Office. Ano po kaya ang hinahanap ba ni Presidente na leader ng PCO at hindi nasasatisfy yung kanyang requirements para doon sa position kung meron man siyang gusto talagang standard para sa PCO? Hindi ko po masasabing hindi naman nasasatisfy ang Pangulo sa mga napili niyang liderato, mga leaders. Most probably, and actually I cannot speak for other cabinet members or other secretaries na nag-lead ng PCO. Maybe sa sarili nila, katulad ni sabi niyo nga po, ni Secretary Cesar Chavez, feeling niya na hindi niya nagampan ng mabuti or may kakulangan. But as far as the President is concerned, we believe that he is not complaining. It's more on the people and the leaders who resign, maybe thinking that they could not do properly, completely, the task given to them.